Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Sarangani. Ito po ang kwento. Hindi lilipas ang araw na walang nagpapagamot kay Tatay Agapito. Kilala ang pangalan ni Tatay bilang isang mahusay na manggagamot. Wala pang ni isang kaso na hindi niya nabibigyan ng solusyon. Ordinaryong mamamayan lang naman kami ni Tatay sa bayan ng Sarangani, na may maliit na pangkabuhayan katulad ng isang sari-sari store na dinadagdagan ng kita ni Tatay mula sa panggagamot. Hindi naman siya naniningil. Nakadepende lang sa kung magkano ang iaabot sa kanya. Hindi siya nagrereklamo dahil ang layunin niya ay makatulong sa kapwa. Nasa paanan ng bundok Malungon ang munti naming tahanan. Pero sa kabila nun, dinadagsa talaga ang bahay namin ng mga taong nangangailangan ng tulong ni Tatay. Minsan na rin akong katuwang ni Tatay sa kanyang panggagamot. At ako ang saksi sa iba't ibang laro ng kasamaan sa buhay ng tao. May mga naengkanto, may namaligno, may sinapian ng demonyo, may pinaglaruan ng iba't ibang elemento sa hangin, mayroong nabarang, mayroong kinulam, at kung ano-ano pang kahiwagaan at iba pang luho ng kadiliman. Araw-araw kong nakakaharap ang mga ganyang taong ginambala ng hindi natin kauri. Ako mismo, minsan na rin akong nasaniban nang minsang nagsagawa ng ritual si Tatay. Meron kasing nagpagamot na sobrang lakas ng kapit ng hindi pangkaraniwang nilalang sa kanya. At sumasapi ito kung kani-kanino. Sa kabutihang palad ay hindi naman ako napuruhan. Araw ng Sabado. Tirik na tirik ang araw sa mga oras na yun. At kay Rami pa rin nakapila sa labas ng bahay para magpagamot kay Tatay. Ako nang naaawa sa iba dahil konti na lang talaga at parang babawian na ng buhay. Nakakadurog din tingnan dahil para na silang hayop na kinakailangan pang igapos at itali para hindi makawala at makapinsala ng iba. At kitang-kita mo rin yung pag-alala at awa ng mga kaibigan at kaanak na kasama nila na parang walang ibang makakatulong sa kanila. May iba namang sa sobrang lakas ng sumapi, kinakailangang ipasok na sa konkretong kulungan ng parang sa kural ng baboy. Hindi biro ang ganitong suliranin. Mabuti na lamang at biniyayaan si Tatay ng pambihirang kakayahan. Kakayang manggamot at kakayang tapatan ang kapangyarihan ng kadiliman. Habang abala si Tatay sa panggagamot sa loob ng bahay, lumabas na muna ako at inasikaso ang mga taong nakapila. Sa bahay lang kasi nang gagamot si Tatay. Wala kaming espesyal na kwarto o espesyal na lugar ng panggagamutan. Dahil kung tutuusin, simpleng-simple lang naman talaga ang aming pamumuhay. Nung araw na yun ay kay haba pa ng pila. At sa bawat oras na nagdadaan, nadadagdagan pa ng husto ang kanilang bilang. Sa pinakadulo ng pila,
naagaw ang pansin ko ng isang matandang lalaki. Hindi naman ito kalakihan, ngunit kitang-kita mong may edad na ito. At bukod dun, meron itong daladalang bayong. Bahagyang natatakpan ang kanyang muka sa suot niyang sombrerong salakot, kung kaya't hindi ko gaanong maaninagan ang kanyang pagmumuka. Sa kanyang tindig at pangangatawan, parang wala naman siyang karamdaman na dapat tingnan pa ni tatay. At isa pa, parang hindi rin mapakali ang matandang yun. Panay rin ang likot ng paningin ng matandang lalaki, kung saan-saan nalang dumadako ang kanyang paningin habang nananatili sa loob ng bayong ang kanyang kanang kamay. Dahil doon ay may nabuong pagdududa sa aking isipan. At sa pagmamanman ko ay hindi na ako nakatiis at nilapitan ko ng matanda. Marahan ko itong inakbayan sa balikat. May katangkaran naman ako kaya napapantayan ko ang tangkad niya. Medyo nagulat ang matanda at napatingin sa akin. Bumaba naman ang paningin ko sa hawak niyang bayong na agad naman niyang sinarado at ikinoble sa kanyang likuran. Manong, kung may binabalak po kayo, may iging huwag niyo na lamang pong ituloy. Marami pong inosenteng naririto. Sabi ko sa kanya sa mahinahon ngunit may pagbabantang sabi. Ako naman ang napatitig sa kanya nang ngumisi lamang siya pagkatapos kong sabihin yun. May nakakatawa po ba sa sinabi ko? Tanong ko muli. Biglang natigilan ng matanda at biglang naging seryoso. Ang lakas mo namang makaisip ng masama, iho. Nandito ako dahil kinakailangan ko ang tulong ng tatay Agapito mo. Ikaw ba yung anak? Ikaw, di ba? Pinasadahan ko lamang siya ng tingin. Matapos yun ay iniwan. Dahil narinig ko ang pagtawag sa akin ni tatay. Mabilis na nagamot ni tatay ang mga naunang nasa pila. Ang matandang lalaki na ang kasunod na magiging kaharap ni tatay. Binabantayan ko siya kahit nakapila ito. Nang pumasok na ang matanda sa aming pamamahay, ay pinalabas naman ako ni tatay at pinahanda ang mga iba pang kagamitan sa panggagamot. Naiwan ko naman sa loob ng kwarto sina tatay at yung matandang lalaki. Silang dalawa lang. Ako naman ay nag-aasikaso sa labas. Nag-aantay. Tumitingin ng mga tao sa pila habang inaantabayanan din ang paglabas ng matandang lalaki. Ngunit natapos na lamang ako sa paghahanda at naasikaso na ang mga bagong dating. Pero hindi pa rin lumalabas ng kwarto sina tatay. Nakasarado pa rin ang pinto. Kung kaya't hindi rin ako makapasok. Kaya't inisip ko na lamang na baka malubha ang karamdaman ng lalaki na yun. Dahilan para matagalan si tatay sa paglabas. Lumipas pa ang halos 1 oras. At saka pa lamang nakalabas sila pareho ng kwarto. Nasundan ko na lamang ng tingin ang matandang lalaki. Inayos niya sa pagkakapatong sa kanyang ulo ang salakot na suot-suot. Habang pangiting-ngiting naglalakad palayo. Kahit na medyo nagtataka ako, hindi ko na lang muna tinanong si tatay kung anong karamdaman ng lalaki.
at kung bakit natagalan sila. Natapos ang panggagamot sa araw na yun, na nagamot ni tatay ang eksaktong nasa 100 tao. At umabot pa ng 8:00 ng gabi ang kabuuang bilang na yun. Agad na pumasok si tatay sa kabilang kwarto at nagpaalam na matutulog na. Napansin ko rin kay tatay ang labis na kapaguran nito. Naiwan naman ako naglilinis lang ng aming silid. Kinabukasan, 4:00 pa lamang ng madaling araw ay gising na ako. Naghahanda na para sa panibagong araw ng panggagamot. Mabilis kong naayos ang mga upuan para sa pilahan dahil sa nasanay na ako. Pagkatapos, itinawag ko na si tatay para magkape na kami ng sabay. Tay! Tay, liga na! Kape na tayo, tay! Nakailang tawag na ako kay tatay, pero hindi siya sumasagot. Kung kaya't pinuntahan ko na lamang siya sa kanyang kwarto. Pagkabukas ko pa lamang ng pinto, hinarang na niya agad ako. Hindi tayo tatanggap ng gagamutin ngayon. Matamlay na sabi ni tatay. Natigilan ako dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinabi yun ni tatay. Dahil dati, umaraw man o umulan, basta't may dadayo sa bahay, gagamutin ni tatay. Pero sa sinabing yun ni tatay, ay tumango na lamang ako dahil bakas din sa mukha ni tatay na hindi pa siya nilulubayan ng pagod. Niligpit ko na lamang ang mga upuang nasa labas at nagpaskil na pansamantala na munang sarado ang tanggapan ni tatay dahil na rin hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Pagkadating ng umaga ay nagdagsaan pa rin ang mga tao. Kahit na may palatandaan na, hindi pa rin natinag ang mga tao. Iginiit pa rin nilang kailangan nilang magpagamot. Sinikap ko naman silang harangin at iharapin at ipaintindi ang kondisyon ni tatay. Ngunit medyo may katigasan ng kanilang ulo. Nagpupumilit sila hanggang sa umabot na nakabuo na kami ng alitan sa labas. At dahil dun lumabas na si tatay at siya na mismo ang nagbigay alam sa mga taong naroroon. At kagaya ng naunang eksena, mas lalo lamang gumulo ang mga tao dahil mas nangibabaw sa kanila ang ninanais ng mga tao na magpagamot. Pero nakakaawa rin naman talaga dahil lumawas pa ang karamihan na yun para lamang mapuntahan kami. Dahil dun ay wala nang nagawa si tatay kung hindi ang manggamot kahit na wala sa kondisyon. Nilimitahan ko na lamang din ang bilang ng pagtanggap dahil baka mapano naman si tatay. Nung araw na yun, ginamot ni tatay ang 75 katao. Mga taong may iba't ibang karamdaman na parehong may kinalaman sa mga elementong paghalagala at gumagambala sa mga tao. Naging maayos ang panggagamot ni tatay. Subalit, mas lumala naman ang kanyang kondisyon nung araw na yun. Parang lalong nanghihina si tatay na para bang wala nang natitirang lakas sa kanyang katawan. Parang hirap na nga siyang makatayo kapag nakahiga na siya. Kung kaya't lalo akong nag-alala para kay tatay. Dahil dun pinagsilbihan ko si tatay. Pinainom ko siya ng gamot. Gamot na mula sa siyensya at sa kanyang kaalaman.
Ngunit sa napapansin ko, mas nanghihina pa siya nang nanghihina. At kalaunay nagsusuka at sinusuka niya ay maitim na likido. Nataranta ako pagkakita ko nun. Dahil sa katunayan, iyon ang unang-unang kong pagkakataong makita na sumusuka si tatay at sinusuka niya ay itim na likido na parang may amoy na nabubulok na itlog. Umaalingasaw to. At kalaunan ay parang may isinusuka si tatay na ang hirap niyang ilabas. Pagtagal-tagal ay napagtanto ko na maliliit na uwak ang lumalabas sa kanyang bibig. Nakakapangilabot at hindi lamang isang uwak yun. Maraming ibon ang lumabas na sunod-sunod sa kanyang bibig na parang isinusuka niya. Natulos ako sa kinatatayuan dahil sa sumunod na nangyari. Ang hubog ni tatay ay lumaki ng bahagya at dahan-dahan nagsilabasan ang mga balahibos sa kanyang katawan. At umitim din ng konti ang balat ni tatay. At ang mata niya'y nagpalit. Nawala ang itim. Naging mapuputi ang mga mata niya. Wala ring tigil sa pagtulo ang maitim na likidong nagmumula sa kanyang bibig. Gulat na gulat ako sa mga nangyari. Magkahalong takot at gulat ang nararamdaman ko. Hindi ako makaimik, ngunit ang paningin ko ay nananatili pa rin kay tatay. Ngunit sa pagkakataong ito, parang hindi ko nakilala ang kaharap ko. Hindi na rumihistro sa isipan ko kung sino ang aking nasa harapan. Hindi na to kamukha ni tatay, na kahit dati pa man ay hindi kumilos si tatay nang naaayon sa kanyang itsura ngayon. Napaatras na ako at nagmamadaling ikinandado ang kanyang kwarto. Napatulala ako habang nakaharap sa pintuang yun. Hindi nagtagal, tinawag rin ako ni tatay. Nag-aalangan ako kung bubuksan ko ba o hindi. Pero rinig na rinig ko ang boses ni tatay. Buksan mo to. Buksan mo muna yung pinto. Dahil sa awa ko kay tatay, ibinuksan ko rin ang pintuan. Bagamat binabalot ng takot, pumasok pa rin ako sa kwarto pagkabukas ko ng pinto at hinanap ko si tatay. Lalapitan ko sana si tatay, ngunit nakasiksik siya sa dulo ng kanyang higaan. Hinang-hina na. Ultimo pagkurap ng mga mata niya ay nahihirapan siya. Ngunit sa ganong itsura ay nasaan yung halimaw pa rin siya. Kuhanin mo yun. Ayun, yun. Nahihirapan niyang sabi sa akin habang nakaturo ang hintuturo sa ilalim ng mesa sa gilid. Kinuha ko ang parehabang kahon at iniabot kay tatay. Inabot ko rin ang hiningi niyang isang batong puti at isang bote ng langis. Matapos yun ay pinalabas na niya ako. Kung kaya't yun nga ang ginawa ko at ikinandado ko ang pintuan. Nagmamanman lamang ako sa labas ng kwarto. Nag-aantabay kung tatawagin ako ni tatay. At nakikiramdam sa kung anong pwedeng kahinatnan kay tatay.
Maya-maya parang kumalma ang paligid. Nawala na yung parang pagkaluskos na naririnig ko kanina habang nasa loob siya ng kwarto. Matagal-tagal din ako naghintay. Halos 1 oras din. At sa katagalan, kalmado ang paligid. Hindi ko naririnig ang pagsinghap ni tatay o kung ano pa man. Ngunit nag-alala rin ako kay tatay na baka kung ano nang nangyari sa kanya. Kung kaya't walang ano-ano ay binuksan ko ang pintuan at sinilip po kung ano nang nangyayari kay tatay. Pagkapasok ko, ay tila nasa normal na si tatay. Nagbalik na siya sa kanyang anyo at kalmado na ang kanyang isipan at kanyang pagmumukha. At sa puntong yun ay hindi ko na napigilan ng sarili ko na mag-usisa. Tinanong ko kung kamusta na ang pakiramdam niya. Tay, kamusta na ang pakiramdam mo? Medyo ayos na. Ayos-ayos naman na. Sigurado ba kayo? Ano ba nangyari kahapon, tay? Yung sa ginamot nyo na nakasalakot? Nang makaharap ko yun, yung matandang lalaki na yun na nakasalakot kahapon, bigla na lamang bumigat ang pakiramdam ko. Tapos bigla akong nawalan ng malay. Pagising ko, parang wala namang nangyari. Kaya pinalabas ko na siya. Sabi na nga ba may balak talagang matandang yun. Kaya mo, tay, kapag nakita ko yun, hindi ako magdadalawang isip bugbugin yun. Nang gigigil kung saad sabay kuyom ng mga kamao. Tama na. Suway naman ni tatay. Dagdag pa ni tatay, mabuti na lamang daw at marunong siyang agapan ang ganong klase ng pagsubok. Dahil kung hindi, baka naging isa na siya sa aswang na nambibiktima ng kahit na sino. Nagmula nung araw na yun, inaabangan ko ng matandang lalaking yun. Pero hindi pa nagkukrus ang aming landas. Naging mas alerto na rin si tatay sa mga taong nakakaharap niya. Dinoble na rin niya ang ingat at pangontra para hindi na maulit yun. Napakaiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kung maaari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Levi Gaza dyan po sa may barangay Tinalian, Abuyog, Leyte. Boss, shout out po. Maupay na aga. Shout out din po kay Boss June Alcantara. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig.
Shoutout din po sa Alvarez family, dyan po sa may Sapang Palay, Bulacan. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Romeo Alvarez. Boss, shoutout po, maraming salamat po. At sa mga taga Sapang Palay, Bulacan, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Malvin Esquera. Boss, shoutout. Shoutout din po kay Alita at Andrea Salvador, dyan po sa may Encanto, Angat, Bulacan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Chokoy Benosa. Boss, shoutout po. At kay Boss Carlos 765, dyan po sa may Pangasinan. Boss, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang family po ni Boss Rene Villaruel, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po sa inyo. At kay Boss Rene Villaruel, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Ralph Dio Cariza. Boss, shoutout. Shoutout din po sa mga taga Bago City, Negros Occidental. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Good Vibes PH. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa Malikboy family, Amaw family, Reyes family, at Rabano family, dyan po sa may Pagbilao, Quezon. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Joy Reyes. Shoutout po sa inyo. Sa mga tag-Pagbilao, Quezon, shoutout po. Shoutout din po sa family at sa mga anak po ni Boss Aquila Misahon, dyan po sa may Barangay Niogan, Pililla, Rizal. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang i-shoutout si Boss Aljon Erbolia at sa mga taga-Lambatan na Botas. Shoutout po sa inyo dyan. Salamat po, Boss Aljon. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Pusa ni Tika. Boss, maraming salamat po sa pagbisita muli sa ating channel. Shoutout po sa iyo. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Reyes family, Rabano family. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Roseline Reyes. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ganun din po kay Boss Vinelli Barrios. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Maylin Dangkalan at sa tatlong Marias po ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Alia Briel, Olivia Norin, Eliza. Shoutout po sa inyo. At sa Dangkalan family, shoutout po sa inyo dyan po sa may Darasa, Tanawan City, Batangas. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Rex Hunters Adventure. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria, kay Jepoy, kay Jessa, kay Fritz, kay Luis, at kay Phoebe. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annie Apruebo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss I'm a Player. Boss, shoutout po sa iyo. Shoutout din po kay Ma'am Maggie Mangahas. Shoutout po. Kay Boss Jun Tupas. Boss, shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay. Boss, shoutout po. Kay Boss Rick and Resty Alcantara.
Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Romeo Alvarez. Diyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Goodson ng San Mateo Rizal. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang My Kokoro team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JB, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. And happy listening sa Villanes family, especially po kay Tandang Elena Villanes, kay Lisa, Eric, Eddie, Don Ramon, and Lorly Villanes from Boss Evans Villanes. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sainuddin Ismail, isa po sa ating masugid na tagapakinig. Maraming salamat po, boss. Shoutout din po kay Boss Val Dayot, boss. Si Boss Leonsky Gibe, dyan po sa may Barangay Bula, Tiaong, Quezon. Shoutout po sa iyo, boss. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Beshing 6045, boss, shoutout po. Maraming salamat sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Deding Meral. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga Barangay Banban, Pekino, Kalinog, Iloilo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano, dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental, Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Vesta Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, at sa Marcos family. Shoutout po from Boss Fernando Marcos. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Moslares. Shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang po i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Bulag na Anghel, boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Letran, boss, shoutout po sa inyo dyan. Sef Letran, dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Leonsky Gibe. Shoutout din po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po kay Ma'am Annie Villoya. Shoutout din po. Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis, dyan po sa may Doha, Qatar. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Christian Cataluna. Shoutout po kay Boss John Moises Bongkawil. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po.
Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa boss. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal, nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron, and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Slack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ng Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J. Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Katifuko, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Soul, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynal Zacati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carrillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.